Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo'y tinipon bilang isang angkan ng Diyos, isang simbahan, mga katiwala ni Jesus Nazareno. At tayo ngayon ay nag-aalay, nagbabalik handog, nagbabalik biyaya. Kaya nga, ipakita natin sa ating Panginoon ang bunga ng kanyang mga biyaya. Ipakita natin sa Kanya na tayo din, na Kanyang pinagkatiwalaan, ay nagiging mabungang mga alagad. Sa paghahanda natin sa misang ito, humingi tayo ng tawad sa mga pagkakataong hindi tayo naging mabunga. Sa mga pagkakataong hinayaan nating sirain tayo ng kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos At sa inyo, mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkalomong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila ay nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng bala na. Ibunton sa kanyang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong
ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis. Humayo agad at tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal iyon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at ipinagpasulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kakaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso. At ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong itinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan
at nagaani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangi siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa mga may sakit. Mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa ating sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayo'y nagkakatipon muli upang tayo'y magmahal sa Kanya at ipahayag ang ating pananampalataya. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko na nangyari sa ating buhay na akala natin ang buhay ay nasusukat sa tiyempo-tiyempo lamang. Para bagang kailangan mo hanapin ang tamang oras, tamang panahon, right timing. Naranasan nyo ba na manghihiram ka sana, tapos pagpunta mo ron sa hihiraman mo, ang idadahilan, o baka kayo, dinadahilan ninyo, may lalapit sa inyo, hingi ng tulong at sabi mo, nako, wrong timing ka, paalis na ako eh. Sa susunod na lang. O dili kaya ay meron ding hiling sa'yo, sabi mo, nako, kababayad ko lang kasi ng utang ko. Kababayad ko lang ng matrikula ng anak ko. Sayang. Sa susunod na lang. Ginagamit ba nating katwiran yun? Wrong timing eh. Next time na lang. Kaya tuloy tayo mga tao, akala natin, hanapin ang tamang oras. Pero alam natin, aminin natin, minsan, yun ay nagiging palusot na lang. Hindi ka naman talaga tutulong eh. Wala ka naman talagang gagawin eh. Wala ka talagang balak magbigay. Idinadahilan mo na lang ang oras at ang tiyempo. Pero tayo rin, ganun lagi. Kaya minsan paghihiling ka, tatanungin mo, mainit ba ulo ni nanay? Mamaya na lang. Para tiyempo. Pag nanonood na lang siya ng Batang Quiapo, doon tayo tsumempo. Kasi malamag yung ulo niya pag laging nanonood ng paborito niyang teleserye. O mamaya na lang, pagkagaling sa Quiapo, pagkasimba, mamaya nating kausapin. Kasi, natitiyak ko, pag galing sa simbahan yan, mabait pa. Totoo ba yun?
Baka naman kagagaling lang sa simbahan. Iba pa rin ang ugali. Mainit na kagad ang ulo. Ang buhay ba ay tiyempo-tiyempo lang? Hahanapin mo lang ang tamang oras? Sa ikalawang pagbasa, ipinapaalala sa atin ni San Pablo, laging maging handa. Sapagkat ang pagbabalik ng panahon ng Panginoon ay hindi tiyempo-tiyempo lang. Kaya nga kung napansin ninyo, hindi binibigyang halaga ng Panginoon kailan siya babalik. Inililihim ng Ama kailan ng paghuhukom. Sapagkat ang buhay ay hindi tiyempo-tiyempo lang. Hindi yan tsamba-tsamba lang. Kaya nga minsan pinagdarasal mo, sana abutan ako. Pag nandito ako sa simbahan, sana abutan ako pag gumagawa ako ng mabuti. Hindi ho tiyempo-tiyempo ang buhay. Ang tunay na alagad, ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, masusukat hindi sa tiyempo, kung hindi sa katapatan. Tapat. At pag sinabi nating tapat, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kaya nga, hindi nyo ba napansin yung salitang tapat? Pag binaligtad ninyo, anong resulta? Tapat pa din. Dahil ganun daw ang tunay na alagad ni Kristo. Pag baligtarin mo man, pag iba-ibahin mo man ang oras, linggo man o Lunes, sa loob man ng simbahan o sa labas, ganun pa din ang buhay. Tapat. Kaya ito yung una nating ipagdasal, maging tapat tayong alagad ni Jesus Nazareno. Na kung papaano tayo sa harap niya, kung dito sa loob ng simbahan, sa harap niya, magalang tayo, mabait tayo, matulungin tayo, mapagbigay tayo. Sa labas, ganun pa din tayo. Dahil ang tapat na alagad, pagbali-baligtarin mo man, ganoon pa din. Hindi naghahanap ng tiyempo-tiyempo sa buhay. Hindi naghahanap kung may makakakita sa kanya. Ganun ba tayo? Pag may makakakita, saka tayo gagawa ng mabuti? Hindi. Ang tunay na katiwala, tapat. At bakit tayo tapat? Sapagat alam natin, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. Sa Ebanghelyo narinig natin, meron daw amo na nag-iwan ng talento. Kung tutusin po yung nasa Ebanghelyo natin ngayon, medyo mababa yung presyo doon sa talento na iniwan ng amo. Sapagkat sa totoo lang, ang isang talento ay katumbas ng 15 taong sweldo. Kaya pag may isang talento, imagine mo kung isang taon na sweldo, pero 15 taon ang isang talento. At ito'y iniwan ng may-ari. Napansin niyo po ba? Walang bilin yung may-ari. Basta iniwan lang niya, ibinigay niya. Di ba kayo, pag aalis kayo, ang dami niyong bilin. Nasabi mo sa anak mo, uuwi akong probinsya, ha? Siguraduhin mo yung malinis ang bahay. Siguraduhin mo hindi nawawala yung laman ng rep. Siguraduhin mo yung nakakandado ang pintuan sa gabi. Di ba, ang dami natin bilin. Ako, ganun ako, pag aalis ako, iniisa-isa ko, minsan sinusulat ko pa para hindi makalimutan. Pero pansinin niyo yung may-ari sa talinghaga. Inabot lang niya. Ibig sabihin nun, lubos-lubos ang tiwala niya. Pinagkakatiwalaan niya yung kanyang mga alagad.
At ganun din ang Diyos sa atin. Pinagkakatiwalaan niya tayo. Nung pinanganak tayo, kaya nga sabi, wala tayong bulsa nung pinanganak tayo kasi wala namang iniwang bili ng Diyos. Hindi sa iyo sinasabi ng Diyos, ito ang gawin mo. Ganito ka dapat. Ginagabayan niya tayo, pero pinagkakatiwalaan din niya tayo. Kaya't ito yung ipagpasalamat natin sa Diyos. Kaya pala kaya nating maging tapat dahil tayo'y may taglay na tiwala sa Diyos. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pinagkatiwalaan ka ng Diyos. Mukha bang katiwa-tiwala yung katabi mo? Sige nga, ipahiram mo yung cellphone mo sa kanya. Ayan. Ibigay mo nga yung wallet mo sa kanya dahil pinagkatiwalaan. Pero mga kapatid, ito raw yung pangalagaan natin, ang tiwala ng Diyos. Di ba tayo sa tao, tayong mga Pilipino, lagi natin sinasabi, ang pinakamahirap masira ang tiwala. Ang pinakamahirap ibalik, tiwala. Pag nasira ang tiwala, nako, ang hirap mong patunayang dapat kang pagkatiwalaan muli. Kaya nga sabi sa Ebanghelyo, ang pinagkatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay. Pero kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga maliliit na bagay, papaano pa ang malaki? Barya lang, hindi ka mapagkatiwalaan, papaano pa kaya ang mga mahalagang bagay? Ipinagkatiwala sa atin ang mundo. Pero ano ginagawa natin sa mundo? Sinisira natin. Tapon tayo ng tapon. Sinisira ang kagubatan. Sinisira ang mga ilog. Sinisira ang hangin. Kung hindi tayo mapagkatiwalaan sa mundo, paano pa ipagkakatiwala sa atin ang kaharian ng Diyos? Kaya't ito ang ikalawang ipagdasal natin, tiwala. Sapagkat pinagkatiwalaan tayo, bagamat hindi karapat-dapat, pinagkatiwalaan tayo ng Diyos. At dahil tayo'y tinatawag maging tapat, tayo'y tinatawag palaguin ng tiwala, ang dapat din daw ay maging mayabong, mabunga ang ating buhay. Tumubo, tubo. May mga ibang tao na bubuhay sa tubo. Lalo na yung mga nagpapautang ng malaki, may malaking tubo. Sana, wag lang yun ang tubo sa buhay mo. Kundi yung tubo, tumutubo yung kabutihan. Tumutubo yung biyaya. Tumutubo anumang magaling na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Yung tatlong mga katiwala, yung dalawa raw pinagpala dahil tumubo yung ibinigay sa kanila ng Diyos. Pero yung ikatlo, pinarusahan. Bakit? Sa halip na tumubo, anong ginawa niya? Tinago. Ibinaon. Ito ang panawagan sa atin. Palaguin anumang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ngayon, panahon na ito ay pandaigdigang araw din po ng mga dukha. World Day of the Poor. Ang mga maliliit sa lipunan. Sabi nga kanina, kung hindi ka mapagkatiwalaan sa mga maliliit, paano ka pagkakatiwalaan sa mga malalaking bagay? Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang mga maliliit.
Sabi nga daw po, ang sukatan ng isang lipunan ay kung papaano nito tinatrato ang mga maliliit. Kung ang isang lipunan pinababayaan ng mga maliliit, ikinakahiya ang mga maliliit, itinuturing lang na parang wala, kaya kung patayin na lamang, pahirapan na lamang, abusuhin na lamang, lait-laitin na lamang ang maliliit, papaano pa kaya tayo pagbibigyan sa mga malalaking bagay? Kaya kung gusto natin tumubo, lumago ang ating buhay, matuto tayong maging katiwa-tiwala, lalo na sa mga maliliit. Kaya nga 'di ba minsan napansin ninyo, ang paboritong itinatago yung mga maliliit. Yung mga akala natin walang kwenta. At 'di ba, yung mga minamali din natin, yun ang tinatago natin. Kaya 'di ba halimbawa pag may dumadating na mga mahalagang tao, anong ginagawa ng lipunan? Tinatakpan para hindi makita yung mga mahihirap kasi nakakahiya. Kaya 'di ba minsan anong ginagawa doon sa mga barong-barong? Lalagyan, pipinturahan ng mga makukulay para pag dumaan yung mga hari, yung mga presidente, yung mga panauhin, hindi nakikita. 'Di ba tayo rin minsan sa bahay, tatakluban mo na lang, tatakpan mo ng kurtina para hindi makita yung mga hindi magaganda sa paningin. Ano ba yung mga tinatago natin? Kaya tuloy hindi tumutubo ang buhay natin. Marami tayong tinatago. Minsan, pag pupunta ka sa isang lugar, baka yung singsing mo, itatago mo muna para hindi nila malaman may asawa ka. Kaya buhay binata ka muna. Mistulang dalaga ka muna. Kaya itatago mo. O kasama mo yung anak mo, tapos nakapakilala, sino siya? Kasi yung anak mo, alam mo, medyo basag ulero. Kapitbahay namin. Itinatago mo. Di ba, mga magulang minsan, pag honor ang anak, uy, anak ko yan. Pinagmamalaki mo, may tarpaulin ka pa. Board passer ang anak ko. Pero pag yung anak mo ay nahuli, sasabihin mo sa asawa mo, o yung anak mo, puntahan mo. Tinatago mo na siya. Ikinakahiya mo na siya. At alam niyo po kung ano pa yung pinagkatiwala sa atin? Ang Panginoon. Si Jesus. Itinatago ba natin si Jesus sa buhay natin? Nilalabas ba natin yung kabutihan ni Jesus? Yung awa ni Jesus? Kaya nga sabi natin, tapat na alagad, katiwalang mga alagad. Paglabas ng simbahan, makikita ba nila si Jesus sa atin? Ang Nazareno sa atin? O makikita lang nila ang Nazareno sa atin kapag 9 na ng Enero? Kapag nakasuot na tayo ng t-shirt? Pag nagpapanikan lang tayo sa andas? O kahit ba sa bahay, sa opisina, sa jeep, sa palengke, makikita ba nila si Jesus Nazareno sa buhay natin? Sapagkat ipinagkatiwala din siya sa atin ng Ama. Kaya nga't sa darating na kapistahan, ang tema natin, nandun sa likod, ibig po naming makita si Jesus. Baka mamaya tinatago lang natin si Jesus sa mga kwintas natin, sa mga panyo natin, sa mga t-shirt lang natin. Pero sa buhay natin, nakatago pa din si Jesus. Nakabaon pa rin si Jesus. Ipagdasal natin na tayo'y maging tunay na mga alagad, tunay na mga deboto,
na anumang oras, pagbali-baliktarin man ang lahat, maipakita natin si Jesus upang sa dulo ng buhay natin, pagharap natin sa Kanya, tayo'y matagpuang tunay na pinagkakatiwalaan. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at kami ay lubos ninyong pinagkakatiwalaan, bagamat kami hindi karapat-dapat. Patuloy nyo kaming pinagkakatiwalaan, bagamat kami nagkakasala lagi sa iyo. Pangalagaan nawa namin ang tiwala mo. Kami sana'y laging maging tapat, tumubo sana at magbunga ang lahat ng ipinagkaloob nyo sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po at ipinagkaloob nyo mismo ang inyong sarili sa amin para sa aming kaligtasan. Nawa, maipakita ka namin lagi. Hindi namin itago ang aming pananampalataya. Sa halip, isabuhay namin ito at ibahagi lalo na sa mga nakababata sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan mo po kaming maging tapat upang sa bandang huli kami maging bahagi ng iyong kaharian. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang anak. Buong pagtitiwala nating idasal, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan
ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid nating yumao at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansiriling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kalugdan at ipagkaloob mo, Ama, ang aming mga dalangin inihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating pag-aain ay kalugdanan niyo sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon ay pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan na iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagkisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sik- Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapan at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong galang natin ngayong ipahayag ang ating pagtawag sa Ama. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan, at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating pinagkakatiwalaan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaan niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. May karagdagang discount sa bulk orders. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. ng umaga hanggang 5:00 ng hapon kapag Lunes hanggang Huwebes, Sabado at Linggo. Kapag Biyernes naman po, meron po tayong mga booth sa BPI entrance at Cardinal Sin Building mula 5 a.m. hanggang 8 a.m. Sa Finance Office mula 8 a.m. hanggang 8 p.m. Salamat po. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang namayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming sa pag-alaala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Patuloy nating ipagdasal ang mga mahal na yumao, lalo na po pinagkatiwala ninyo dito sa Quiapo. Panginoon namin Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag Amen. nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa pagpunta niyo dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa lahat ng mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong pamisa, love offerings, online donations, sa mga tumutulong sa pagpapagawa at pag-ayos ng simbahan. Marami pa ho tayong gagawin, kaya sana po marami pa rin ang tumulong. At salamat sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles, at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit sa ating kapwa. At ang pagtulong ay hindi panapanahon, kundi tuwi na.
Kaya dito sa Quiapo, sinisikap natin na lagi tayong may programang pantulong sa mga mahihirap sapagkat sila ay ipinagkatiwala sa atin ng Poong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.